Napanood ko yung interview, matindi. May binunyag si dating Senador Sani Trillanes, huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis ha. Mamaya, isasabi ko kung anong binunyag niya. Pinaliwanag ni dating Senador Sani Trillanes bakit 60 na bansa ang ipinaalam ni Pulong na pupuntahan daw niya. O yun. Actually, na-discuss ko na ito, mga kabunyog, na-discuss ko na ito. Sabi ko, ano yan? Talagang mag-iiskapo na yan si Pulong. Mag-iiskapo na yan si Pulong. Kaya, kasi pinapaimbestigahan na siya eh. Mismong ang Kamara, may resolution na. May resolution na sa Kamara, inisponsoran ni ACT Teachers Party List Antonio Tinio. Kaya nga mainit ang dugo ni Pulong Duterte kay Congressman Tinio eh. Sabi kasi ni Congressman Tinio, dapat imbestigahan yung 51 billion pesos na pondo na nahawakan ni Pulong yung distrito niya. Kasi nung panahong presidente ang kanyang ama, kahit hindi siya speaker, si Pulong Duterte, 51 billion sa 3 taon, 2019 to 2022. At ayon kay Congressman Tinio, sa 51 billion na yon, 4.4 billion ang mayroon silang nakarating sa kanila sa Makabayan Block na yun daw ay mga ghost projects at substandard na projects. Kaya sabi ni Congressman Tinio, kahit yung 4.4 billion lang doon sa 51 billion, imbestigahan. Kaya ngayon, sumulat si Congressman Tinio sa ICI, yung ICI naman, sinulatan si Pulong. Kaya lang ayaw ni Pulong. Ayaw ni Pulong. Pero alam ni Pulong na hindi naman pwedeng, hindi tatagal yan na umaayaw siya dyan. Mai-expose siya. Kaya para makalusot siya, ayun, magbabiyahe sa 60 na bansa. Magbabiyahe sa 60 na bansa at sa loob ng 2 buwan. December 15 to February 20. Grabe. So, bakit? Bakit siya magbabiyahe sa 60 na bansa sa loob ng 2 buwan? Para matakasan nga ang investigasyon. Pero mayroon pang isang rason na nakikita si dating Senador Sani Trillanes aside dyan. Pwera dyan, mayroon pang nakikita si dating Senador Sani Trillanes. Alam nyo kung ano yon? Mga kabunyog, magaling. Magaling din talaga ito mag-isip si dating Senador Sani Trillanes. Sabi niya, mayroon akong nakikitang dahilan dyan. Mayroon akong nakikitang dahilan bakit 2 buwan ang paalam ni Pulong. Bakit 60 na bansa ang diniklara niyang pupuntahan? Sa interview kay Trillanes, pinaliwanag niya yan. Ako, sa tingin ko, may punto si Trillanes. Yung sinabi ko kanina na ang isang dahilan ni Pulong, tatakasan niya yung investigasyon. Totoo din yun. Pero may isa pang rason na sinasabi si dating Senador Sani Trillanes. Alam nyo kung ano? Alam nyo mga kabunyog kung ano yon? Ang sabi ni dating Senador Sani Trillanes ganito, mga kabunyog. Ang mga Duterte, marami silang deposito sa iba't ibang bansa. Nakakalat ang pera niyan. Nakakalat ang pera niyang mga Duterte sa iba't ibang bansa. Ayon kay dating Senador Sani Trillanes, ang daming pera ng Duterte, hindi lang naman sa Pilipinas yan. Nakakalat yan. Hindi sinabi ni Trillanes kung saan-saang bansa yon, pero sabi ni dating Senador Sani Trillanes, iikot si Pulong sa mga bansang may deposito sila. Iikutan ni Pulong yung mga bank accounts nila sa iba't ibang bansa. Sabi ni Pulong, hindi naman yung 60 na bansa na yon. Hindi yon. May ilang bansa lang dyan na pupuntahan si Pulong. Yan ang paliwanag ni Trillanes. Hindi yan. Yang sinasabi daw na yan ni Pulong na 60 na bansa, para lang i-cover yan. Ano yan? Pang-divert. Papalabasin 60 na bansa. Pero sabihin natin, ang pupuntahan niya lang dyan, mga 5. Or baka ano lang, ilan lang. Yung pupuntahan niyang mga bansa, may sadya siya doon. Ang sadya niya doon, hindi mag-tour. Ang sadya niya dyan sa mga bansa na yan, hindi mag-tour. Ang sadya niya sa mga bansa na yan na pupuntahan niya, ay tingnan ang bank accounts nila. Yun ang sabi ni Trillanes. Pang-divert. Sinasabi lang na 60 na bansa,
para hindi masundan kung saan siya talaga pupunta. Ha? Nakukuha niyo mga kabunyog, mga kabunyog, mga kababayan? Hmm? Kumbaga, para ma-justify yung 60 na bansa, tama si Ardayan Sirisa Force, para ma-justify bakit siya 2 buwan kasi di 60 na bansa. Oh. Pero ang pupuntahan niya diyan hindi naman 60 na bansa. Hindi yan mag-world tour sa 60 na bansa. Ang pupuntahan niyan ay ilan lang na bansa kung saan sila may deposito. Yung pera ng mga Duterte na nakakalat sa iba't ibang bansa, i-check ni Pulong. Para hindi siya mamonitor at hindi masundan, ayan, hindi niya diniklara talaga kung saan siya pupunta. Oh. Kahit naman bigyan ka ng travel authority sa 60 na bansa, hindi naman kailangang puntahan mo yung 60 na bansa na yon. Ha? Ayan. Yan yung sinasabi ni dating Senador Sonny Trillanes. Huwag kayong maniwala na 60 na bansa pupuntahan niya. Hindi. Ang sigurado daw na pupuntahan doon yung the Netherlands. Kasi syempre pupunta sa kanyang ama yan. Bibisitahin niya yung kanyang ama. Sigurado yan. Pero may mga bansa na pupuntahan yan, iba ang sadya. Hindi naman mag-tour. Ha? Sabi ni Trillanes, alam nyo naman nakalat sa iba't ibang bansa ang deposito niya. Si Pulong ang nag-check niyan. Kasi kung si Sara Duterte, masusundan ka agad. Si Vice Presidente yan. Ngayon, pinapalabas lang ni Pulong na 16 countries. Pero hindi yan. Kumbaga, pang-divert ng attention. Sasabihin na 16, pero ang pupuntahan lang 5. Anong bansa yung 5 na yon? Ayaw niyang matrace kung ano yan. Sabi ni Pulong ay ni Trillanes. Kaya yan? Bakit naman 2 buwan halos? Eh syempre dahil hindi naman yan tuloy-tuloy na pagbiyahe. Kumbaga ang importante, mayroon siyang travel authority sa mga bansa na yan. Saan man siyang bansa tumuloy dyan, sa 60 na yan, may travel authority siya. Yan ang importante. So ngayon, bakit kasi kailangan na yan na chiki ni Pulong? Lumalaki ng masyado ang gastos ng mga Duterte. Halos kada linggo, bumabiyahe sila. Tapos minsan, hindi na lang si Pulong, hindi si Baste, hindi si Sara. Pati yung mga anak ni Pulong, pati yung mga apo ni Duterte na mga apo pala sa tuhod. Kasi ang apo pala ni Digong, sila yung congressman, si Omar. Yung mga anak yan ni Pulong, sa si Rico. Pero pumunta doon si Omar, yung congressman, kasama yung asawa niya, kasama yung mga maliliit pang anak, o yung maliliit niyang anak ni Omar, apo sa tuhod na yun ni Duterte. So imagine ninyo, imagine ninyo yung gastos na ng mga Duterte dyan. Sa biyahe na yan. Ibig sabihin, grabe ang pera ng Duterte. Pera pa yung bayad sa mga abogado. Ibig sabihin, siguro i-check na ni Pulong yung mga deposito nila sa iba't ibang bansa. Naalala nyo noon, nung maaresto si Duterte, nag-request din yan si Pulong ng mahabang biyahe sa kung saan-saang bansa. Ganun din ang ginawa niya. Pero hindi naman siya nagpakita kaagad sa the Netherlands. Huli na siyang bumisita sa the Netherlands. Mga kabunyog, mga kababayan. Umikot muna siya kung saan-saang bansa. At pinag-usapan niya noon, mukhang chinichik ni Pulong ang deposito nila. Baka si Pulong, nakapangalan sa kanya ang mga deposito na yan. Kailangan nilang i-check yan kasi patapos na ang taon. Siguro nag-a-update si Pulong, magkano na ba ang mga deposito na natitira pa. Pero sigurado ang daming pera ng Duterte. Kaya yung mga drama-drama noon, di ba, ni Duterte, yung swilas ng kanyang sapatos ay sira na, kumakain sa karinderya, wala yun. Yung mga naluloko ng ganun. Imagine niyo tong gastos na ito, yung pagkakakulong ni Duterte dyan sa dahig. Imagine niyo yung pagbisita ng mga Duterte dyan.
Shout out, Asa Villa. Imagine niyo yan. Kaya sa tingin ko, mag-a-update si Pulong. Parang mag-a-update sa mga bangko eh. Magkano pa ang laban ng mga... Oh. Yan ang sinabi ni Trillanes. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, ako, ang tingin ko dyan, ayaw niyang matrack, ayaw niyang mamonitor, ayaw niyang masundan kung saan talaga siya pupunta. Kaya ang diniklara niya, 60 na bansa. Kaya yung mga 60 na bansa, hindi naman talaga yan, hindi naman talaga yan pupuntahan yan. Pwede, tama. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.